At sa puntong ito, makakausap naman natin si Police Chief Inspector Leo Laraga, ang Provincial Officer ng Northern Leyte CIDG. Magandang tanghali po. Si Jun Veneracion po ito dito sa Balitang Hali, Major. Magandang tanghali, sir. Una-una po, ano po ba mga detalye nitong pagkamatay o pagkakapatay kay Mayor Espinosa sa loob ng kulungan? Opo, sir. Ang nangyari po kasi doon, pinutukan po yung rating team natin, kaya napilitan na po yung tropa na gumanti na rin. Paano pong nangyaring pinaputukan? Paano po bang mga events leading to that incident o yung mismong putukan na yun sinasabi niyo, sir? Opo, ganito po kasi nangyari, sir. Nung lumapag po yung operatiba natin sa area, sa mga 4 a.m. more or less yun ng madaling araw yung jail guard po natin doon, hindi nagkipag-cooperate. Okay. So, nagkaroon ng resistance. Umabot po tayo sa punto na binolt cutter na lang po namin yung kadena. Kumbaga, nag-break in na po kami kasi tumagal na kami ng halos 20 minutes. Hindi in-honor nung jail guard yung pinakita namin na search warrant. So, katapos nun, nakapasok na yung tropa, dumiretso na po kami dun sa dalawang selda, kasama yung dalawang tropa. Yun na nga, sir. Siguro, probably because of that span of 20 minutes na to the point na nagsisigawan na kami dun na makipag-cooperate sila, na-alarm na siguro yung subject natin. Yun, nakatunog na. Kaya nung pagpasok na po ng tropa natin sa selda, bigla na pong pinutukan. Sir, ito ang palaging iniisip ng publiko, no? Parang it defies logical thinking na ang isang suspect na nakakulong, tapos sisilbihan mo ng warrant, ay makikipagputukan pa sa inyo. Ang masasabi ko lang po doon, sir, nakita na po nila yung sunod-sunod na operation sa loob ng kulungan, sir. Malamang, sir, in-expect na nila yan na ganito nga mangyayari sa kanila, baka patayin sila, ganyan. Kaya siguro ang instinct nila, unahan na lang nila kung sino man yung pumunta sa selda. Balikan ko lang po yung naging intention niya po. Balikan ko lang din kasi yung profile nitong si Mayor Espinosa. Sir, no? Sabi ko nga kanina, ilang beses na po actually nag-volunteer pa nga itong sa loob na lang ng presinto ng Albuera manatili at humingi nga ng protective custody. Pero biglang ito ang pangyayari, nakipagpalitan po sa inyo ng putok, base po sa inyong kwento. Opo. Opo, sir. Parang hindi po siya nagtutugma doon sa mga sequence of events bago nangyari ito. I'm referring to his profile. Kung paano ang actuations niya before siya nakulong, kung ano yung pinanggalingan niya, sumuko siya kay General Bato, napunta ng White House, pumunta po ng istasyon sa Albuera at doon muna nagpakulong. Tapos eto sa presinto, bigla po manlalaban sa inyo at sinasabi niyo, may barel. Opo. Ang sinasabi niyo po yung profile niya kasi mabait na siya nung time na yun. Hindi po sinasabing mabait, pero si Mayor naman po, kung malalaman nyo nung naglabasan na po yung mga complainant, makita nyo po kung paano niya inutusan na patayin yung mga complainant. So, hindi rin po natin masasabi na porket nag-voluntary surrender si Mayor, masasabi na po natin na hindi niya kayang gawin yung ginawa niya sa amin. Buti nga po, walang nasaktan sa amin. Kung mayroon bang nasaktan po sa amin, saka pa po tayo mananiwala na talagang pinaputukan kami ni Mayor. Mahirap naman pong ganun, di ba? Ditong nakarang linggo lang po, napatay rin yung #1 drug lord sa Baybay City na si Fernando Balagbis alias Entoy. May kaugnayan ba ang magkasunod na pagpatay nito doon sa preso naman sa Baybay? Opo. Sa BJNP po yun. BJNP. Okay. Magkaugnayan po ito? Yung kay Balagbis po, kay Intoy, kilala rin po namin yan. Ilang beses na rin po namin hinuli yan dati. Opo. At ang profile niyo, sir, linawin natin, meron siyang dalang baril. Meron po siyang itinatagong baril sa loob niya kay Zelda. Sino po? Si Mayor? Si Espinosa po. Si Mayor Espinosa.
Opo. Nung pagpunta po namin. Sa katunayan po, sir, yung naging basis po namin search warrant natin, ang description niya nga po ng baril is caliber 45. Okay. Pero nung nagpunta po tayo, yung ginamit niya na pinutok sa amin, it looks like E45 talaga, pero hindi siya 45. Ano po siya, Super 38 na calibre, made in US. Yung collector's item po, yung mamahalin na ano. Mamahalin. Opo. Ng klase ng baril. Oo. Saan po yung tama ni Mayor Espinosa, sir? Hindi pa po namin nakuha yung SOCO report, sir, pero sa katawan po. Ilang beses po siya nagpaputok bago niyo sa pinutukan, sir? Ang narinig ko po na putok, isang beses po. Isang beses po. Paano po nangyari yung pagpasok ninyo, nakita agad niya kayo, nagpaputok siya, pinutukan niyo siya? Ay, hindi. Ano po, ang nangyari kasi doon po, yung selda po ni Mayor is para siyang abandon. Parang hindi mo malalaman na may tao doon. At saka sobrang dilim. Aha. Opo. Itong issue po ng search warrant, sir, no? Alam naman natin nakakulong siya. Opo. Paano ba ang pagsuserve noon pag mga ganitong klaseng pagkakataon? Nakakulong yung isang suspect, tapos isuserve yung warrant mismong sa loob ng selda. At pangalawang tanong ko po, bakit po kailangan madaling araw? Nasa ano po yan kasi pag madaling araw po, less yung po yung detection ng operasiba natin kung papasok. Kaya nga po, di ba, na nakita nyo na ayaw namin ma-delay yung pag nung search warrant. Kasi po, pwede pong itago yung mga item, halimbawa yung pinagbabawal, yung mga kontrabando, pag nakatunog sila, ganun. Kaya ayaw namin na i-delay yun. Kaya nga po, nung nag-ano kami, kasi na-delay kami ng 20 minutes. Kaya nga nag-break in na po kami. Opo. Gusto ko lang tahiin yung mga kwento, sir. Kanina nagbabasa rin ako ng mga item online. Ang sinasabi, may isang opisyal ng PNP ang nagsabi, nung pagpasok, yung mga ibang preso, sinabihan na dumapa. Pero ito, kakakausap ko lang din po bago itong panayam namin sa inyo, sa aming GMA News Stringer. Ang sinasabi naman niya ay nag-iisa lang sa selda, si Mayor Espinosa. Ano po ba ang totoong sitwasyon noon nag-serve kayo ng warrant? Ay, totoo po yun. Si Mayor Espinosa po ay nag-iisa lang po sa selda. Pero yung sa kabilang selda po, kasi dalawa po yung sinerba ng search warrant po, hindi lang si Mayor Saka may katabing mga selda din po. Okay. Baka po matamaan yun, siyempre. May tumigaw na dapa. Baka matamaan naman sila. Yung tropa nga, dumapa yung iba Isa pa pong question, sir. Diretsuhin ko na. Ano po bang mas advantageous para sa police, para sa inyo, na manatiling buhay si Mayor Espinosa o itong sinapit niya na ito ngayon? Ano po, sir? Pakiulit. Sa mga ganitong pagkakataon, kasi po nahahaluan po kayo ng mga pagdududa, kasi lagi na lang pong ang kwento ng laban, ang suspect, binaril, namaril, ginantihan nyo ng putok. Opo, sir. Rephrase ko po yung tanong ko. I-address nyo po yung publiko, bakit kailangan paniwalaan ng publiko ang kwento ninyo, sir? Yung publiko po dapat maniwala kasi yun naman po talagang nangyari. Actually, kung wala naman po talagang nangyaring ganon, tapos halimbawa wala kaming nakuhang baril o wala kami nakuhang shabu, i-return lang po namin sa court na negative po, sir. Pero dahil po sa nangyari na yun, ganon po talaga yung nangyari. Kaya, yung sasabi ko po sa tao, sir, paniwalaan nila kung ano yung nangyari. I suppose yung selda na yun o yung jail facility na yun ng BJMP, meron naman po mga CCTV para makita rin doon yung kwento base doon sa nakita ng CCTV at base po doon sa kwento nyo pag pinagtugma-tugma, sir? Opo, sir. Malamang, sir. At very confident kayo na magtutugma yung mga makikita sa CCTV na yon at dito sa sinasabi nyong mga detalye ng pangyayari, sir? Opo naman, sir. Meron po bang investigation na isinasagawa at least sa inyong bahagi, internal investigation, para makita rin naman kung totoo ba talagang ganito ang mga pangyayari base sa inilalatag ninyo? Kami po ang magawa? Opo.
Yung sa amin po, yung pag ano po ng search warrant po, nakuha namin ng mga item, tapos i-return po namin sa origin court, pagka-origin. Okay. Maraming salamat po, Police Chief Inspector Leo Laraga. Arestado sa operasyon ng pulisya sa Apari, Cagayan ang magkapitbahay na sangkot umano sa droga. Unang inaresto sa kanyang bahay si Gino Banastas na nakuna ng isang sachet ng hinihinalang shabu. Sunod na inaresto ang kapitbahay ni Banastas na si Manolito Noriega. Nakuha sa kanyang bahay ang 15 pakete ng umano'y shabu. Nakakuha rin ng impormasyon ng pulisya na gumagamit daw si Noriega ng mga menor de edad sa pagde-deliver ng shabu sa kanyang mga parokyano. Itinanggi ni Noriega ang mga paratang. Hindi naman nagbigay ng pahayag si Banastas.